I, Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God. Yes. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Risa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Imagine myself cutting his head. Nang manumpa si Vice President Sara Duterte noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan, kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Ano nga ba ang nilalaman ng Article 1 ng Verified Complaint for Impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crimes dahil sa pagkontak sa isang hitman para patayin ang ating Pangulo, ang First Lady at ang Speaker ng House of Representatives na inamin niya sa kanyang live press con noong madaling araw ng November 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Risa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang nasabing press con ni VP Sara ay ginanap sa loob ng detention room ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nakadetain sa House of Representatives matapos nitong ma-cite in contempt ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ilang araw na naglagi si VP Sara sa House Complex, bagamat ilang ulit siyang pinakiusapan na umuwi na lamang para na rin sa kanyang seguridad. Inulit niya at kinumpirma uli ang banta sa isang media interview makalipas ang ilang araw. I already asked a person to take revenge against 3 individuals. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko ang galin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Isang matinding international embarrassment ang dulot sa bansa nang ibalita ng mga international news organizations ang ginawang pagmumura at pag-amin ni VP Sara ng planong pagpapapatay sa Pangulo sa kanyang live press con. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kabilang dito ang CNN, CBS News, Reuters, Al Jazeera, Hindustan Times, at Bangkok Post. Ang mga mapaghamong pahayag na binitawan ni VP Sara bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay malinaw na act of terrorism at pag-uudyok ng sedisyon. Ang
ang lahat ng mga paglabag na nabanggit sa Article 1 ng Verified Complaint for Impeachment ay malinaw na patunay ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at other high crimes ni VP Sara.